Hello sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa ating malalimang talakayan ngayon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isa sa pinakamainit na issue sa pamamahala ng Pilipinas ngayon, ang mga kamakailang pagveto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga naipasa ng panukalang batas. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. At ikokonekta natin iyan sa patuloy na debate tungkol sa posibleng pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa 2026. Sasagutin din natin ang malaking tanong, kailan magiging batas ang bagong panukalang pagpapaliban na ito kung hindi ito pipirmahan o vevetohin ng Pangulo? Simulan na natin. Una, ano ba talaga ang isang rolled bill? Kapag ang Kongreso, ibig sabihin ang Kamara de Representantes at ang Senado ay nagpasa ng isang iminungkahing batas, ginagawa nila itong pinal na dokumento na tinatawag na enrolled bill. Ito ang opisyal at malinis na kopya ng inaprubahang panukala na pirmado ng Pangulo ng Senado at ng Speaker ng Kamara. Pagkatapos niyan, ipinapadala ito sa Palasyo ng Malacanang, kung saan may tatlong pagpipilian ng Pangulo. Una, pirmahan ito para maging batas. Pangalawa, iveto ito, maaring bahagya o buo. Pangatlo, o walang gawin, kung ang Pangulo ay hindi pumirma o nagveto nito sa loob ng 30 araw, automatiko itong magiging batas ayon sa nakasaad sa Artikulo 6, Seksyon 27, Talata 1 ng Konstitusyon ng 1987. Ngayon, tingnan natin ang mga kamakailang na veto ni Pangulong Marcos Jr. bukod sa pag-amyenda sa Charter ng Polytechnic University of the Philippines o PUP, na naging malaking balita. Ilan sa mga kapansin-pansing halimbawa. Una, ang pagpapalawak ng prangkisa ng Davao Light and Power Company. Ang House Bill 10,554 ay naglalayong palawakin ang sakop ng prangkisa ng Davao Light and Power sa mga lugar na siniserbisyuhan ng ibang kooperatiba. Ibinasura ito ni Marcos upang maiwasan ang pagdudoble ng prangkisa na maaring magdulot ng legal na labanan at kalituhan sa serbisyo. Sunod, ang pag-amyenda sa Charter ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Ang isa pang na veto na panukalang batas ay nagtangkang palawakin ang kapangyarihan ng BCDA at itaas ang kapitalisasyon nito ng 100 bilyong piso. Sinabi ni Marcos na ito ay maaring makasira sa disiplina sa pananalapi at makipag-away sa kontrol ng DENR sa mga lupain ng publiko. Pagkatapos, ang DOJ Revolving Fund at CES Program. Sa pambansang budget ng 2024, ibinasura ni Marcos ang paglikha ng isang DOJ Revolving Fund at mga probisyon para sa Career Executive Service Development Program. Sinabi ng palasyo na kulang ang mga ito sa malinaw na legal na batayan. Gayun din, ang Transport Safety Board at OGCC bills. Noong 2022, ibinasura ni Marcos ang isang panukalang batas na lilikha sana ng isang bagong National Transport Safety Board na nangangatwirang ang mga tungkulin nito ay nag-o-overlap sa mga ahensya tulad ng DOTR at PNP. Tinanggihan din niya ang isang panukalang batas upang palakasin ang Office of Government Corporate Counsel o OGCC na sinasabing magbibigay ito ng labis na benepisyo. Bukod pa rito, ang mga line item veto sa mga budget ng 2023 at 2025. Tinanggihan din niya ang ilang item sa pambansang budget. Halimbawa, ang pondo para sa isang bagong slogan ng turismo, isang revolving fund para sa DepEd TV, at 174 na bilyong piso sa hindi nakakaprogramang public works para sa budget ng 2025. Sinabi ng palasyo na ang mga veto na ito ay nakakatulong na mapanatili ang disiplina sa pananalapi at maiwasan ang hindi kinakailangang paggastos. At kamakailan lamang, ibinasura ng Pangulo ang isang lokal na panukalang batas na naglalayong ideklara ang Pampanga bilang culinary capital ng Pilipinas. Sinabi ng Malacanang na kulang ito sa sapat na batayan sa kasaysayan at maaring lumikha ng hidwaan sa mga culinary heritage ng ibang rehiyon. Kaya, tulad ng nakikita natin, hindi nag-aatubili si Pangulong Marcos Jr. na magveto ng mga naipasa ng panukalang batas kung naniniwala siyang mayroon itong mga salungatan sa konstitusyon, pasanin sa pananalapi o pagdoble sa mga umiiral na batas. Ngayon, ikonekta natin ito sa isang napakalagang panukalang batas na nakaupo pa rin sa mesa ng Pangulo, ang iminungkahing pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections.
Sa kasalukuyan, sa ilalim ng Omnibus Election Code at Republic Act 9340, ang mga opisyal ng barangay at SK ay nagsisilbi ng 3 taong termino at ang mga eleksyon ay dapat mangyari ng regular. Gayunpaman, sa nakalipas na dekada, naging karaniwan ang mga pagpapaliban, madalas na binigyang katwiran ng mga hadlang sa budget o mga prioridad ng gobyerno. Ang pinakabagong panukalang batas pagpapaliban na inaprubahan ng parehong Kamara at Senado sa isang bicameral session ay naglalayong ipagpaliban ang Disyembre 1, 2025 BSKE sa unang Lunes ng Nobyembre, 2026. Palalawigin din nito ang termino ng mga opisyal ng barangay mula 3 hanggang 4 na taon. Ang mga opisyal ng barangay ay maaring magsilbi ng hanggang 3 magkakasunod na termino, habang ang mga opisyal ng SK ay isa lamang termino. At huli, ayusin nito ang kalendaryo ng eleksyon upang ang susunod na sabay-sabay na halalan ay mangyari sa 2026. Sinasabi ng mga taga-suporta ng pagpapaliban na mas magiging lohikal ang pagkakahanay ng mga termino ng mga lokal na opisyal, mababawasan ang gastos, at papayagan ang mga bagong halal na pambansang leader na may patupad ng maayos ang mga programa sa tulong ng koordinasyon ng barangay. Gayunpaman, maring tinututulan ito ng mga kritiko, kabilang ang election lawyer na si Romulo Macalintal at ang NAMFREL. Ikinakatuwiran nila na ang pagpapaliban ng eleksyon ay lumalabag sa karapatan ng mga mamamayan sa konstitusyon na pumili ng kanilang mga leader at nagpapalawig ng mandato ng mga opisyal ng barangay ng walang bagong halalan na sumisira sa lokal na demokrasya. Kaya, nasaan na tayo ngayon? Ang naipasa ng panukalang batas ay ipinadala sa Malacanang bandang huling bahagi ng Hunyo, 2025, batay sa mga ulat mula sa Commission on Elections. Sa ilalim ng konstitusyon ng 1987, kung hindi pipirmahan o vevetohin ni Pangulong Marcos Jr. ang naipasa ng panukalang batas sa loob ng 30 araw, automatiko itong magiging batas. Dahil sa tinatayang petsa ng pagpapadala na huling bahagi ng Hunyo, ang 30 araw na panahon ay magtatapos bandang huling linggo ng Hulyo, 2025, partikular sa Hulyo 26 hanggang 28, depende sa eksaktong petsa ng pagtanggap. Sa ngayon, Hulyo 11, 2025, halos kalahati na tayo sa panahong ito. Sinabi ng Malacanang na pinag-aaralan nilang mabuti ang panukala, lalo na ang pagsasaalang-alang sa mga epekto nito sa politika, konstitusyon at logistik. Kaya, ano ang mangyayari kung iveto ito ni Pangulong Marcos? Kung gayon, ang 2025 barangay at SK elections ay matutuloy ayon sa ischedule sa Disyembre 1, 2025. Ngunit kung pirmahan niya ito o wala lang siyang gagawin at hayaan itong maging batas, ang mga eleksyon ay ipagpapaliban sa Nobyembre 2026 at ang kasalukuyang mga opisyal ng barangay at SK ay makakakuha ng pinalawig na termino ng serbisyo. Sa kabuuan, ipinakita ni Marcos Jr. na handa siyang magveto ng mga panukalang batas na sa tingin niya ay labag sa konstitusyon, disiplina sa pananalapi o patas na pamamahala, tulad ng PUP Charter, ang prangkisa ng Davao Light, ang mga pag-amyenda sa BCDA at marami pa. Ang iminungkahing pagpapaliban ng BSKE sa 2026 ay isa sa mga pinakabinabantayang naipasa ng panukalang batas ngayon. Sa ngayon, walang opisyal na veto, ngunit tumatakbo ang 30 araw na orasan. Kung walang aksyon na gagawin, automatikong magiging batas ang pagpapaliban sa huling bahagi ng Hulyo 2025. Manatiling may kaalaman at iparinig ang inyong boses. Kung naniniwala kayo sa kahalagahan ng regular na lokal na halalan, ibahagi ang impormasyong ito sa inyong komunidad. At bantayan ang espasyong ito. Patuloy namin kayong i-update kung pipirmahan, vevetohin, o hahayaan ng Pangulo na maging batas ang mahalagang panukalang ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa mas malalimang talakayan tungkol sa pamamahala ng Pilipinas at mga kasalukuyang issue. Salamat sa panonood, manatiling may kaalaman, manatiling nakikilahok, at magkita-kita tayo sa susunod.